Yung dunong-dunungang lagi na lang flex ng kanyang pagiging abogado na soplak ng malala. Nagbanggit ba naman ng isang landmark case na para bang nakaganda at nakatalino sa kanya? Mali! Hindi naman warrant ang issue. Subpina nga ni. So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed 2 points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Diokno. Sa konteksto po natin na subpoena ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halongkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman o may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At ang pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. The BIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at BIR records po nila. And insofar as definiteness is concerned, we have specified the particular documents that we are requesting, and we have included as well an explanation of why those are important. Kaya sa aming pananaw po ay we have satisfied the requirements for a subpoena to Sistema. Gina GC Pia sa paghahanap ng paraan para sa depensa ni Inday Sara. Ang akala niyang magiging bala na niya para hindi mailantad ang bank, BIR at AMLA records ng bise, mas luminaw pa na legal at tungkulin ng impeachment court na ipasabina ang mga ito. May tama ka na nga talaga, Pia.